At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito ay itong mga binitawang salita ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol dito sa sinabi ni Attorney Claire Castro diyan sa Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na magpresenta ng ebidensya hinggil sa umano'y anomalya sa GAA o yung 2025 National Budget na yan, yung General Appropriation Act. Ayan. Ito ang sagot ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Pakinggan ho natin, guys. Nandun na sa mukha nila. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinabi kundi Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. hindi ako naman si Miss Claire Castro, ano? Kasi nga, there's no choice but to depend, of course, the administration. Pero ang pinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung may mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. Bakit nagkaroon sa bicameral ng AKAP sila? Meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Talagang this is a challenge to all of us dahil Yes, challenge talaga. They want me to produce evidence. When in fact, ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinabi kundi kung wala si Speaker, walang AKAP. Kung wala si Speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay Speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung Speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Correct. Alam mo, sanay naman sila magsalita kaya magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. At ayun nga ho ang pahayag ni Mayor Benjamin Magalong, no, tungkol diyan sa di umano ay anomalya sa General Appropriation Act. Ayan ho. So sino nga ba yung nagsasabi ng AKAP? Kasi ayon dito kay Mayor Magalong, no, hindi naman dapat daw kasali sa General Appropriation Act ang AKAP pero naisingit doon ayon dito kay Mayor Magalong, ha. So sino nga ba yung pasalamat ng pasalamat diyan sa AKAP na yan? Pakinggan natin, guys. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyon. Huwag mapadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, illegal na, hindi na illegal. AKAP, AX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pa ang tinatawag na ayuda, nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. Meron silang kota-kota sa pamimigay ng Ambot ayuda. lang. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof ko. Nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. Yun ho ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol diyan sa di umano ay AX, AKAP at ano pa ba yun? At yun din ang sinabi ni Mayor Magalong ng Baguio City na akala mo pag sinabi nilang nagpapasalamat sila sa Speaker, akala nila pera nilang pinamimigay. Mahiya naman daw kayo, sabi ni Mayor Magalong, ha? Kasi pera ng taong bayan niyang pinamimigay nyo. Ayon ito kay Mayor Magalong. Ulitin natin, ha? Baka sabihin nyo galing sa akin, ha? Kaya sinabi ko din, kung wala si Speaker, walang AKAP. Kung wala si Speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay Speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung Speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Alam mo, sanay naman sila magsalita kaya magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan.
mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Umasenso na ba tayo ngayon? Kagaya ho ng sinasabi ni Presidential Communication Officer si Claire Castro na kung si VP Sara daw ang maging presidente, baka pulutin tayo doon sa dumpster. Mukhang ngayon pa lang nasa basurahan na tayo ah. Puga. Ay, kaloka ito. Ulitin natin ng konti, parang masarap pakinggan to ah. Kaya, even in fact, ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Alam mo, sanay naman sila magsalita kaya at magsinungaling. Kaya, isa lang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Ayan no galing ho yan mismo kay Mayor Magalong. Bakit kaya hindi patawag ng Kamara de Representante ito si Magalong? Kasi, 'di ba kung may mga vloggers diyan na pinapatawag dahil sa mga fake news. O ngayon, kung siguro kung sa tingin nila na fake news ito, kung sa tingin nila na fake news itong sinasabi ni Mayor Magalong, bakit di nila ipatawag diyan sa Quadcom or Tricom para imbestigahan ang mga sinasabi ni Magalong kung totoo o hindi, 'di ba? Ano kaya? Ulitin natin itong pinapakita natin ay galing ito sa mga interview ni Mayor Magalong. Ayan ho, ng Baguio City. Good luck, Pilipinas.